Victory unto victory is our mission. Healing, tell every promise. And Christ is Lord indeed. Second verse now. Stand up on. Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. He that our men now serve him against unnumbered foes. Courage rise with danger and strength to strength oppose. Let's verse go. Stand up for Jesus. His strength alone. The arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching unto prayer. Where duty goes or danger, be never wanting that. Okay, may now be seated. Amen. Okay, so ngayong gabi sa tanan, kag salamat gid Sir John sa pagpakanta no. So dulayawin ang Ginoo sining gabi na pag-tipik naman sa bugos nga semana kagabuas no, first day of the week naman. Magasimba naman kita sa Ginoo kay Espiritu kag kamaturan. Okay, dito magtugay pangabaytang mga asyan sa pagkari sa pagkuha sang mga microphones ka mag-request kita. Okay, so mga pulo lang ka-request. Una, mga lalaki. Hindi tagit pagalimtan nato ng mga commitment para sa hilington sa Ginoo. Ang ato na luti sa mga ongoing projects naton. Amo tagit. Amen, no? Ang lote naton sa extension, pati nato pangamuyo kag ang project dire sa likod, protection sa mga panday. Next. Pagpaita si Christian Balaguer ang pagkuha nila sa board exam sa criminology sa first week sa February pagpay naton. Buwas no ang pagtipik sa pagpanugat. Christian Balaguer, no? So, priyantang makapasar sa board exam. Kag ang pagpanugat sa mga salakyan gid prangkin naton, ang mga drivers, tatagkaalam, presence of mind sa pag-drive, kag ilabi na gid sa tanan ang kalipay, no? Samtang naga-drive, nagapanugat prangkin naton na. Next. Na ang una sir no padayon salamat gyud sa Ginoo sa iya pagtipig even sa mga mensahe nga nabatian dito sa Malangabang kag salamat sa mga alagad sang Ginoo nga gingamit kag pagpray ta gid sir boss ang pagpahamutang man sang Ginoo sa tanan ang mga mensahe man pagpray ta gid si pastor even ang mga Sunday school teachers boss ang kaalam nga ihatag sang Ginoo kag padayon ang mga gabalatyag naton sir nga mga kauturan pagpray ta gid ang pag-ayos sang Ginoo. Amen, no? Padang pangamuyo ang mga nagamalasakit ng mga kauturan, no? Kaga salamat man sa proteksyon sa Ginoo, no? Kagapon, kagaina. So, pagpagatuto, korting balod. Salamat sa proteksyon gid sa Ginoo, kag sa mga mensahe, no? Pastor Hito, Pastor Ricky. Kaga all things work together for God, kagang tanan nga mga naglatabo, no, to God be the glory sa gihapon. Amen? Okay, so priyanta gid ang mga Sunday school teachers kagang kaalam gid sa pagatudlo sa kabataan. Next. Prayer request. Thank you no sa Ginoo sa adlaw nga paggiya. Pangamuyoan taman ang may ginabatsyag no lalo na sa mga kondisyon sa mga kauturan tang malasakit. Kag ang mga kauturan ta sa gwa nga always gid prayer naton sa ila. Kag kabay pa sa paglakat naman sa pasulwining may first time gisbuas kag ang pagpalo-up sa mga membro. Amen, no? Sa nagulwa kay na priyanta gid ang king pag-invite nga mga kopod naton buwas. Okay, kalima. Padayon ta pangamuyuan ang mga bago nga mga sumilimba nga makapadayon sa pagsimba kag makaubay man sa water baptism. Ang iban nga wala nakasimba bangod sang may ginabatsyag sa ilang kalawasan. Palihog dalo naton man sila sa pagpray, especially no si Ma'am
Rusby, kabay pa nga makapanimbahon sila balik diri sang iya nga bata kag ang iban pa nga nagamalasakit nagakahadlangan sila bala tungod sang ilang ginabatsyag sa kalawasan kabay pa nga makabalik sila simba ang aton nga families nga mga malayo sa aton no nga hindi naton malabot kabay pa ang Ginoo gid ang magpadala sa ila sang mga tawo sa diin nga masyaran sila sa pulong sang Ginoo kag makadangat gid sa kalawasan kag ang safety gid sa permi no suliton ko gid ang permi nga safety labi na sa pag-drive kag ang mga estudyante ang pagtutom sa pag-eskwela kag ang pagtutom man nila sa Ginoo. Salamat gid. Amen. So, priyan natin ito tanong. Ang request ni Ma'am Mildred. Labi na gid ang mga baguhanon, nga mga membro, mga bagong baptize, kag mga sympathizer. So, priyan tagid ang pagtubo kag ang pag-ubi sa water baptism. Okay, next. Prehanta ang aton nga attendance sa buwas. Prehanta man ang maayo nga tiyempo kag ang taga-extension nga makadto diri ang safety nila pangamuyong anta. Prehanta man ang mayara lang ko unspoken prayer. So kabay pa nga ang Ginoo man mag-grant. Kag prehanta man ang health sa tagsa-tagsa kag maghalong man sa lawas. Kag prehanta man ang aton mga ginpang-invite kagina nga maka-attend sila kag may i-pray ta man ang aton tithes and offerings nga mag-increase kag prehanta man ang mga extra blessings ang Ginoo para ma-fulfill ta man ang aton mga financial commitments kag padayon gid naton pray tagsa ka panimalay ang kaalam gid sa pag-deal sa bug-os man nga panimalay especially mga tatay kag kaalaman kag kaisog sa mga soul winners nga every time nagagwa may ara gid nga kaalam. Amen. Okay, so priyan gid naton. No, ang alam gid no sa pag-share kag kaisog. Okay, no? So, kay may time nga katalaw kita. Priyan tagid no, ang attendance na buwas nga magutok naman naton simbahan, safety sang taga-extension, kag priyan tagid ang mga kautoran nga okay, magpanumbalik na kun hapon, no? So, priyan tagid nga nakasimba sa aga, priyan nga makabalik sila sa hapon, no? Nga kung anong tindan sa aga, so ilibinagin mga membro magbalik sa hapon, so priyan kinato na. Okay, next, si Kapito. Ang ang surgery ang transport vehicle ang MIA maintenance. Tapos ang sa mangod ko si Josephine Rodriguez. Bali ang iya nga OJT nga provision sa kinahanglanon kag fully recover sang sick brethren naton, most especially kay Nay Amalia nga amo na pati mga provision gid sang kinahanglanon diri sa mga projects, most especially kag sa katutom sang tagsa-tagsa. Okay, no? So, priyan ginaton to, ang mga maintenance ng salakyan, mga motor, single nga motor, tricycle, mga van, tanang mga salakyan nga ginagamit, so priyan tagin ang maintenance na. Ang protection isang Ginoo, kag si Ma'am Josephine man, ang provision sang Ginoo sa pag-OJT. No, kag ang padayon luwat kay Nanay Malia, so danon tagin naton sa pagpangamuyo, ang totally nga ang recovery kag ang nga makagwa na sila sa mas temprano. So, priyan ginaton the rest, may ginabatsag sa kalawasan nga medyo critical dalon tagid sa pagpangamuyo padayon. Okay, next. Ang aton nga Bible School, padayon naton nga ipag-pray dugang ang mga maghalad sang kabuhi sa full-time ministry. And then ang pag-umpisa sang klase, padayon ginaton nga ampon. Amen. No, padayon naton ang Bible School Ministry. No, sa pagilid ni pastor, mga mga Bible student kag tugang nga mga surrender sila kabuhi sa full time, no? So the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. So priyan tagid nga may mga young people, no? Lalaki, babae nga magadugang surrender sa Bible School kag ang klase man. So priyan man naton. Okay, Kasyam. Kasyam nga pre-request. Okay, no? So salamat isang sa liwat sang protection sang Ginoo kag sang mga pulong niya nga sa nga nagalupod ng blessing gid
bisan pa sa kay Pastor Hervin man. No, so dalayaon man ang iyang kabuhi man, no. So nangin-encourage man sa amon sa akon personally ang pagpabili no sa pangalagad sa Ginoo. So prangin naton padayon. Okay, so ikasyam nga pre-request. Amen, no, mga Bible study, padayon naton pangamuyo. Ang mga nagatudlo, mga kaalam gid, no. So palihok dalo nyo man palihok sa pagpangamuyo ang mga Bible study sa kada boarding house kay iba sa una, iba sa subong. No, sa una hapos mo lang sila dalon, subong kabudlay na dalon sang mga estudyante, subong sa priyanta gid ang kaalam, ang pasensya man samtang katudlo. No, kag ang mga tagiya sa mga boarding house priyanta gid nga magpasugot sila nga maka Bible study kag mahagad kino ang ilang mga borders sa pagsimba kada Miyerkules. So dalong nato na sa pagpangamuyo palihok. Okay, kapulo. Kaya naman ang panugat dulong buwas nga isipte sang Ginoo kag ang mga driver tagaan sang kaalam. Okay, ang pagpanugat na safety na ang pangpandulong na lang, no? Priyanta ang pag-safety sa Ginoo. Okay, next. Priyanta gali ang mga conflict sa duta, ang diri sa church, kag ang aton man nga balayran dito sa extension, priyanta, ang may mga transactions man sa duta, aton man priyan, idalon naton si Brad Eric Marina, ang conflict man sang duta nila diri sa Yapsonville, kag ang transactions man niya diri sa Santo Rosario nga kabay matigayon kay may handuman para sa kadayawan sang Ginoo. Amen, no? So, priyanta naton ang mga conflict sa duta, labi na diri sa aton man. Priyanta kit padayon, no? Ang Ginoo gid magpatunga sinadira, hindi na maguba ang aton nga Sunday school. Priyanta naton kaalam kay pastor kag sa mga sa likod sinano nga process pangamuyo ang tagid nga ang kaalam sa Ginoo sa ila kag bisan pa Brad Eric Marina, no. So kuan man mga conflict man sa duta prihanta man nga ano na matigayo na, no. So prihanta gid nga ang Ginoo gid ang asitol sina nga kun kay sino duta iya gid duta, no. So ang mga papilis prihanta naton. Okay, next. Dahil Ma'am Glinda, no, so priyanta man gali, ang duta nila. Kag ang dahil Brad Kit man, dahil, no, dahil no, yung Joel, priyanta gid, kay sa mga may duta, priyanta gid, no. So, ang Ginoo gid patigayon sina kay may mga plano, may mga part man ang Ginoo sina kun bakal din nung man nga mga duta, so priyanta ginaton. Okay, next, meron pa? Okay, no, priyanta ginaton ang mensahe sa buong gabi. Kag ang mensahe man buwas so Sunday school sa aga sa hapon ang kagang salawat kay mamaha kag kay Ma'am Glinda nga nagabantay dito sa kay Nanay Emalia. So priyanta gid ang Kabakod Manila. Okay, may paabol. Salamat ija sa Ginoo sa dugang nga kabuhi nga ginhatag sa aton kag liog man pray sa boss ang akon nga classmate nga invite gina gabay pa nga makasimba sila basupod sa iyang magulang. Wow, amen. Sa priyanta ang kin-invite ni Toto Lucio nga mga kopod naton buwas. Okay, may isa pa, may paabol pa. Last. Magutay balik kay pastor. Okay, no, so mga malasakit ng kauturan na request na ang tagsa na lang ka mga ministry. Kutob sa mga ministry nga ninyong natumduman, dalo naton sa pagpangamuyo. Okay, so kung wala na, ibalik ko pastor. Okay, pangabayad naton song leader sa pagkare, sa pagpakanta. Okay, tindog tapaliyog, magkakanta kita. Page 234, Near to the Heart of God. Page 234, Near to the Heart of God. Everybody,
first verse now sing. There is a place of quiet rest near to the heart of God. A place where cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, bless me, sent from the heart of me, near to the and is so speed near to the is where we are Savior be near to the heart of Jesus, bless me, sent from the heart of me. Sleeping to your neck, near to the feet. Near to the heart of God, a place where all is joy and peace. Near to the heart of God, oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before thee, near to the heart of God. Sa pagdating ng ating Panginoon, tayo'y harap sa kanyang paghukom. Ilan ba ang iyong tinulungan? Ilan ba ang naligtas? Nang ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? At ngayon ang tamang panahon na ginawa ng ating Panginoon. Hindi mo ba tulutan? Mayroon hindi makaalam ng dakilang alay niya, kaligtasan. Sa likod ng ating pangarap ay may mga naghihirap. Di mo ba iabot ang iyong mga kamay? Kung bawat isa'y mananalangin, tayo'y lumapit sa Diyos natin. Ang bawat isa'y pagpapalay. Sa pagdating ng ating Panginoon, tayo'y harap sa kanyang paghukom. Ilan ba ang iyong tinulungan? Ilan ba ang naligtas? Nang ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? At ngayon ang tamang panahon na ginawa ng ating Panginoon. Hindi mo ba tulutan? Mayroong hindi makaalam ng dakilang alay niya, kaligtasan. Sa likod ng ating pangarap ay may mga naghihirap. Di mo ba iabot ang iyong mga kamay? Kung bawat isa'y mananalangin, tayo'y lumapit sa Diyos natin. Ang bawat isa'y pagpapalay. Sa likod ng ating pangarap ay may mga naghihirap. Di mo ba iabot ang iyong mga kamay? Kung bawat isa'y mananalangin, ay lumapit sa Diyos natin. Ang bawat isa'y pagpapalay. Ang bawat isa'y pagpapalay. Ang bawat isa'y pagpapalay.
Amen. Alright, so salamat no sa siningat tinion na dalayawon ng Ginoo gid sa mga ah ano ni no sa mga ginsabat sa Ginoo nga mga muyo naton kag amo ning inspire sa aton gadugang sa aton pagtuo no nga hindi ta magkahadlok sa dulong sa Dios ang aton mga kinanglanon no matter how big it may be. Amen. Ano man na kadako kay way man siyang imposible sa aton Ginoo. All right. Now pag-pray ninyo palihog no nga maka dasig pagayon ni Nay Amalia kag makagwa na sa Lunes. Okay. May kabalo mga mohong gatiner sa ospital, no? Balaan nyo na ang boat ko silingon. No? So, let us continue to pray for God's healing and then ang provision sa Ginoo. No? Kahapon to ang bilya to, 147 na to mo. Oh, 147 hindi pesos, 1,000. So anyways, let us pray that the Lord will continue to take good care of us. Amen. Muna galing iba niya kapatay na lang sa hindi sa balatian. No, kapatay na lang kay hindi ka sarang magpa-hospital mo. Pero munaprihan lang aton gobyerno nga gabayan sila nga hatagan nila sa dako ka importansya ang healthcare program no sa gobyerno kay this is very very important. Okay? Kisawain nila iya kay ti damo sila kwarta pero no hopefully makita nila ang mga priorities no nga dapat prioritize nila no para nga mabuligan ang mga kalabanan mga pigado no kag ma-improve ang aton nga mga ano ni no mga public hospitals. Okay? So balanta naman expected na gid man na kon private hospitals. No, medyo mahal-mahal makina. So let us pray for our government. Amen. No? Kag I believe ko na seryosohon lang nila mahimo gid. Di ba? Kaya kita makahimo gani kita project nga wala kita budget. No, sila pang may budget. Kay galing kay bangod lang blas ang selfishness ang tao, sa covetousness ang tao. Muna nga ang resulta ya. Sa bagay ano man na mo strategy man na kay kung ang tao pabilin niya pigado hapos lang nila diktahan, no? But anyways, salamat yung mga anak ko sa Diyos. Amen? Kag may Ginoo kitang masandigan, mapalapitan, kag kabalo kita nga hindi magpabaya sa aton. Kag whatever happens, may langit tayong paulian. Amen? No? Luoy ang kalabanan nga suffer na sila diri, suffer pagid sa pihak. No, nga kinabuhi for all eternity. So, muna ipag-pray naton ng tomorrow, iampogin naton sa Ginoo ang aton nga mga buluhaton, no? Kag hindi lang ang aton mga buluhaton tanan nga mga local Baptist churches, kag mga local pastors, tanan nga mga preachers, ipag-pray gid naton that the Lord will continue to uphold with His power and will use us mightily as we teach and preach the word of God. Amen. Sa magawali ta kag magatudlo sang pulong sang aton nga Ginoo nga makaangkon ni sang dalagko nga mga resulta sa buhay sang tao. Magkalaluwas may mga bisita nga way pamaluwas. Amen. Kag ang mga tumuluo ma-feed sang tama ang ilang mga spiritual needs kag mag-grow bilang mga anak sang aton nga Ginoo. Now this time hindi na ta magdugay kadto na ta sa pulong sa Dios. Amen. Again, i-continue naton ang aton pagtuon sa the heroes of faith.
The heroes of faith. Na-notice ko every time nga magwalita about diri, no? Naka-test gid ayon ang aton nga pagtuo. No, many times ko nga nagwali, amo na sa tinawhanon kaysa daw daw lingkod daw sa base sa akong eksperyensya, no? Sa pihak nga bahin bala sa aton pagkatawo, do hindi na lang ko magwali sa topiko nga pagtuo mo kay na-notice ko kada magwali ta sa topiko nga pagtuo, testingan gid ayon ang aton nga pagtuo. But on the other hand, na-probe naman naton nga no, God is in control. So, why kita dapat nga kahadlukan? Amen? Now, Hebrews chapter 11, ara na ta sa verse number 7. Okay? So, priya naton makaangkon ta sa mayong signal, no? Para nga mga nagaupod sa aton sa live stream, okay, ma-receive nila nga klaro ang mensahe. Amen. May mga kauturan na nag-upod sa aton sa live stream. So, let us pray, no? Nga may improve pagid little by little ang aton nga live streaming. Amen. For the sake sa mga kauturan naton, primarily para sa mga kauturan naton, nga mga membro sa simbahan, but if ever no nga may mga ara nga no maka-join kag ma-bless ang ila kalag, so pasalamat ta sina sa Ginoo. Okay? Now Hebrews chapter 11 verse number 7. Okay, basahon naton, basahon ta. Verse number 7. Everybody go with me now. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of righteousness, which is by faith. Balaan niya Diyos, salamat sa kayo, salamat sa katutom, buligan mo kami, sa bagatuon kami sa imo mga pulong. Help me, O God, use my mouth nga maiwali ang imo pulong kag buligi ko ginuamay nga maging instrumento, maging alagyan nga ang imo mga pulong ma-explain sa tunga sang imo mga kanakan. Sa liwat, dalayawon ang imo ngalan, nadayaw ang ginawang salamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ. Amen and amen. Okay, palihog, no? Balik sa pagpungko. Salamat kay Madamo. Now, sa sining gabi, ang ato niya pagatunay, amo tao nga una gagkahimo sang barko. Okay? Siya ang una tao naghimo sa barko. No? Una ang ship builder. Wala naman kundi sa tayo Noah. Hello? Si Noah, isa din siya sa pinaka-popular na Bible character. No? Dahil bisan sa kabataan, may-ari siya ang pahano, no? Si Noah naghimo sang arka. Si Noah naghimo sang arka. Munigani, no? Salamat ang membro sa aton simbahan si Noah. Noah arka. Oh. Galing kay gamay pa siya. Now, anyways, isa na remarkable, kapag ay makita na ito ngay Noah mga kauturan, ito ang iyang pagtuo. That's the reason why na natala siya diri sa Heroes of Faith Hall of Fame. Natala siya sa listahan sa mga pinanihan sa pagtuo. Okay? Nalista ang iyang ngalan, ikatatlo siya sa listahan. No, ininibuot sa lingon na ang una-una din, amo gina siya ang pinaka. Now, ginalista lang natin sila ya. No? At mention ang ilang mga ngalan, no, nga naging ehemplo mga kauturan at naging
remarkable mga tao nga nagkabuhi sining kalibutan nga naging remarkable sila nga mga pagtuo. No? Of course, natunan na naton ang duha, natunan na naton ang una-una si Abel, and last Saturday, natunan naton mga kauturan si Enoch. No? Kag salamat, ni sila nga mga persona, hindi ni sila mga perfecto. Are you with me? May mga araw ni sila nga mga flaws, no? Kag in sure, may mga ari di sa ila nga kulang taon naton gaway kagid sa flaw nga makita sa ila kabuhi, pero in reality, hindi ni sila perfect. Because no one nga katawo sa sining kalibutan nga perfecto. Magluwas sa aton Ginoong Hesukristo. No? It does not mean nga may aral kita mga kauturan pagtuo, naging perfect na ta. Alright? Pero kung ang taon naton, tako kaayo ang mahimo kaginahimo sang pagtuo sa aton mga kabuhi. No? Sa pagkanako mga kauturan. That's why nga aking pagsulat ng mga ngalan, pangod na balaan sa Diyos nga kita kinahanglanon kita sa mga examples. Nakinahanglanon kita sa mga tao, mga tumuluo, mga anak sang Diyos nga ang ila kabuhi ton mga kauturan tapuan sa mga leksyon kaya nakabulig sa aton nga pagkabuhi bilang mga anak sang Diyos. Alright? And sa sining gabi, we will have some points, mga kauturan, no, na anungod sa pagtuo ni Noah. Number 1, nasigon ta lang. Okay? Number 1, Noah's faith is a faith that follows. It's a faith that follows God. Doon nga kabalo magsunod. Are you with me? Now, una na ito na makita at na-mention ang ngalan ni Noah sa Genesis chapter 6. Okay? Kung lang taon na ito mga kauturan, ang Diyos nag-express ang iyang sa iyang displeasure, sa iyang disappointment sa tao. Are you with me? No? Kung basahon na ito ng early verses ng chapter 6. And after that, mga kauturan, na-mention si Noah. Okay? Na-mention si Noah. Kung lang taon natin sa chapter 6 and verse number 9, Genesis chapter 6 and verse number 9, quickly palihog, no? Lang taon natin. No? Verse number 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah, okay? Now, kanto ta sa verse number 22. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Mga kauturan, ginahambal sang pulong sa Diyos. Dili sa Genesis chapter 6 and verse number 9, nga verse number 22, mga kauturan, nga si Noah ginhimo niya kung ano ang ginhambal sang Diyos. Amen. Ginhimo ni Noah kung ano ang ginhambal sang Ginoo sa iya. Okay? Kag ginhimo niya completely. Completely. Waan siya sang may kinumit nga kay kabalo si Noah na kung umit niya ang isa ka instruction sang Dios sa paghimo sang arka, disgrasya gid. No?
Malisgrasya gid. Halimbawa, abi, ginumit niya nga butangan sang pertahan. Hindi sila masulod. Naintindihan nyo? Bukod sa lingon, isa ka instruction sa Ginoo, kung hindi niya pagsundon, maapektuhan. Lantuhan niyo pala mga kauturan? No? Pag kita hindi magsunod sa gusto sang Diyos, lantuhan pala, naka-apektuhan ta. Pag kita magsunod mga kauturan sa instruction sang Ginoo, sa intention sang Ginoo, kung anong gusto sang Diyos, kung anong sugo sang Diyos, lantaw ninyo pala mga kauturan, apektado kita. Na? Amo na mga kauturan, no? Halimbawa, ang isa ka parte sang arka abi, why kan sunod ni Noah, basi malunod sila. Naintindihan yung buto sa lingon? No? Or, halimbawa, ang kadakuon abi, why kan sunod ni Noah, misalnya si Noah nga, dako-dako, sining arka, pagamay-gamayon talang niya. Naintindihan yung buto sa lingon? Di kung pagamay-gamayon niya, kundi magulutok to ang mga sapat nga pasakyon. Ang supply nga pasaka, mga pagkaon nila, nandito ko tamo sang supply kay nga aman, namutamo kasapatan pa kano nila. Okay? Ang indefinite, kung ano kanawin sila nga mga tiner sa arka. You see? Now, pero salamat mga kauturan nga ang pagtuon ni Noah nagtulod sa iya nga magsunod siya sa instruction sang Dios completely. Kung ano kinapal sang Dios, iya na ginimo. No, kung ano kisugo sang Dios, mo nang iyang ginimo. Na-notice ninyo nga kita lalakin kita, no? Kung may ara insugo sa aton nga lain ang aton ginimo, why tayo nagsunod? Intindihan nyo? Kablang sugoon ikaw nga mabakal ang daw pagpalit mong ginbakal ni mo yung mantika? Ha? Nanintindihan yung butsilingon? Sugoon ka nga mabakal sa asin, palikbo kalamay. Okay? Pwede ka na, pamaklon ka sa kalamay, and bakal mo asin. Now, naintindihan yung buto sa lingon? Kamu na nga importante kaayo kung kita may matuot na pagtuo sa Diyos. Amo ni ang magmotibar sa aton nga magsunod kita completely. Hindi kita perfect. Sometimes, ma-fail kita na mag-imo sini, no? Pero mga kauturan, because of our imperfection, at hindi bangon mga kauturan ka willfully. Nakuha niyo ko sa lingon? Malaan mo, pwede na makasala nga hindi willful. Out kang ispangot sang short kita sa paghangop, out kung ka isa sang circumstances nga beyond sa aton aton kapasidad, aton expectations. Naintindihan nyo? Parang sa isa ko kamigo, nagpagunting siya. No? Sang nagpagunting siya, may nauna sa iya nga kilala nga tao, dati nga mayor. Medyo gamay siya nga daan, no? Samtang gahulat siya, kay inang dati nga mayor ga Panigarillo, no? Gulpe sa ginsugo nga sila nga, liyo ko gani bakal sigarilyo daw. Nakumaan siya. Liyo ko gani duhol sa sigarilyo.
Nakumaan siya, kinuha niya man ng sigarilyo, haging duhol. Okay lang ka mo? Nga sang ulihi, sang namarasmasan sa galalain siya. Kasi wala mga circumstances nga wala tang ina-expect kibuta. Wala ito niya ginhungod. Amen? Lakit iya kinang ginhungod ta, nga palat na nagit niya sala, ginhungod ta pa. You see? Nalawas ka sa Ginoo mga kauturan, nga may ara ta ihimpyo nga sulundan. Kung nagit kita sa example nga sulundan ta, inatsakto na lang blay ng karong bala. Kasi nga, ang mo, example nga sulundan, at talagang niya sala ang yung ginahimo, himuon ta pang rason, maghimo man ta sa sala, well, hindi na mayo. Are you with me? So Noah did according to what the Lord has commanded him to do. He followed God completely. He followed God fearfully. Amen. Okay? He followed God fearfully. Look at some verse number 7 sa Hebrews 11. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. Moved with fear. Okay? Nagsunod siya sa instruction sang Diyos na may kahadlok. Ano yung kahadlok? Out of respect sa Ginoo for who He is. Ano na kahadlok kay base kugon siya or base halitan siya. Although, pwede man na nga maging factor, pero pinakarason gidiya sa sininga kahadlok is because sang pagka-Diyos, ang aton Diyos, nga tako siya respetuhon. Katakan sang pinakataas nga, respeto. Amen? Inang may kahadlok ka, no? Out of respect sa sina nga tao. Hindi nyo? Ay kung kaysa inang nahadlok ka lang, kay nahadlokan ka, pasiskiton ka, tapos ina saya bala, nagahatag, no? Na mag-harbor kita sang ano? Hatred. Negative nga thinking kag feeling. Are you with me? Inang nahadlokan ka lang kay tatay mo, kay kulon niya ka kung makasala ka. Di ba? So pag gindakol niya ka, kay nakasala ka, no, ang sa tagipusoon nimo mag-ano ka, gighupot ikaw sang dumot. Why? Nahadlok ka lang niya sa iya bangod kulo niya ka. Kung kasala ka, inin, no, nahadlok ka, no, bangod sang respeto mo sa iya. Are you with me? Inbalagi mo na inasaya, pinahimo niya bangod palangga niya ka. Amen. And that He is divine. Are you with me? No? Muna ganit na, hindi tayo harbor sa hatred sa aton Ginoo kung ang Diyos nag-correct sa aton. Pero na nag-harbor hatred sa mga tao na nag-correct sa aton. No? Isa kita iya, nag-correctionan kita, kita pangaki. Kasunod man ta, naglukan kita, no? Na may himuon sa aton, pero sa sulod-sulod naton, nagahupot kita sang dumot. Hindi na healthy. Hindi na insakto. Nagapakita na ngawas kita pagtuo sa Diyos. Amen. Naintindihan nyo? Okay? So the more na nag-grow kita, the more mga kauturan nga mas maintindihan nato ni. So, he followed God fearfully. Okay? Not only that, he followed God humbly. Alam mo yung pagsunod sa Diyos. No?
hindi kita makasunod kung wala sa aton, wala sang tunay nga pagsunod. Kasi nga tunay, genuine. Hindi kuno-kuno. Kaya kaya nga nagasunod nga nagapakuno-kuno. Di mo kasunod gid siya. Kasunod siya. Galiin mo kay pakuno-kuno lang. Pakitang tao lang. Well, ang ginahampan ng tundere, ang gatuo kita sa Dios, matuto kita magsunod nga wala nga pakuno-kuno. Kung wala nga pakuno-kuno, ina ang pagsunod is an act of humility. Buhat ina siyang pagkamapainuboson. Ha? Sa doon lang sinuta na hindi na magpaubo sa Diyos. Kung naintindihan ta, kung ito ang Diyos, sino ang Diyos? Sa King of Kings is the Lord of Lords, is the Almighty God. He knows everything. Sa Creator, amen? Sino ta? Salamat ang talagang kaluyan ka sa Diyos. I just don't understand that we are dependent upon God. Ang hanggang kita sa Diyos, ang kusentay ka sa Diyos. Naman kailangan ta sa ating gabuhiyas ang Diyos. Oh, we are before God. To disobey God. Ang gusto na itong pagtuon sa Diyos, well, it help us to follow humbly. Ikaw mo, no? Hindi ba lang humility? This is really a great virtue. Pag napainuboso ng tao, malayo siya sa gamo. Kaya lang tao palang tao nga hindi ka balo magpaubos, gamay lang ang diferensya, gusto niya siya ang luthan. Bisan sala niya pa hindi magpaubos. Lang tao pala tali ka kita kontra. Na naginaw nakabunggo, kasi pa, bilang ha? That's why siya na. Pero bangon wala. Pero lang tawa niya pala, ang tao nga humble, pag nakahimo siya sa hindi tama, ma-active siya magambal, sorry. Sorry sir, sorry ma'am. Pero ang tao nga proud, tungguan niya na ka, siya kung matulog sa imo sakit, katangakaw. Kasi, people who has faith in God will follow humbly. Kaya hindi ka nasunod sa Diyos pag hindi ka magpaubos. Hindi sunod sa Diyos kung hindi kita mapainubuson. If we are too proud, too full of ourselves, well, mga kauturan, we could not follow God's instruction. Labi na lang tuwan nyo, isipan nyo bala, kung ano kadako, ha? Kung ano kadako sang arka, ano kadako sang task, nila katuig nga obra, ha? Pila katuig nga obra? Bible quiz? 120 years. Kaduhan na kita sina mapatay. Kung may gamay lang, 120 katuig nga obrahan, ay? Ha? Imagine mo na nga task. Kung hindi ka magreklamo, no? Sabi mo, ako, maniman? Basta ka magiling pa, Lord, dugay ni. Ang itaas palang reason materialis ni. Di ba? Di ba umano pa during the time? Way pa during the time ng chainsaw, way pa sang mga 10-wheelers nga truck nga kargahan. Saan na ito? Wasay. You see?
Muna nga naabutan 120 ka tuig. That Pasko was so great. Pero ang may pagtuo kita sa Diyos, that will make us humble, so that we will obey God completely. Malmog isa kita bala, hindi ta magsunod sa Diyos, pagkatapos kung ano matabo sa kabuhi ta, sulusunggod pa ta. Naginhimo sang Diyos ni, ginalaw ni sang Ginoo, pero ina, sala tagid. Huwag ta nagsunod sa iya. Are you with me? Ha? Oh. Inablang 12 anyos ka palang nag-intra-intra ka na timo sa gugma-gugma. Karon nasakitan ka. Di kay sino sala. Kita na hindi mo na-experience. Galing kayo nag-disobey sa Ginoo, ay ka magsunod sa Diyos. Completely. No? Ang lain pa na, no? Isa, instead yung magsilita nga, Lord, pasayluha ko Ginoo, Lord, pasayluha ko, Lord. Sala ko gid, Lord, pasayluha ko, Lord. Kung kisa, mamahog pa kita iya. Lord, kung hindi mo paghihatag, wala na ni pulos, Lord, ang kabuhi ko. Mamahog pa ta sa ginikanan ta, Lord, tay, nay. Tinihan nyo? But not Noah. Noah! Noah's faith made him follow God. Pagtuo na pagtuo will make us follow. Number 2, Noah's faith is a faith that follows. It is a faith that is favored. Favored. No favored. Hindi nyo kanong favored? Pinaburan. Siyempre, paburan sa Diyos. Nga, nalipay ang Diyos mo. Di ba hambal sa verse number 6, it is impossible to please God without faith. Amen? And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga taong kinakilala siya, mga taong nagasunod sa iya. Ang in-exercise na ito ng pagtuo na ito, ang Diyos malipay. Si kalipay ang Diyos sa iya. Sa kalipay sang Diyos sa iya, temprano pa sa gingkuha sang Ginoo. Amen? Mulang iba, hindi magtutom kay halukan pa si hidlawon kayong Ginoo kag temprano pakwaon sang Diyos. Kaya kabalo kung temprano pakwaon sang Ginoo, ano kita, mas fair kita sa malawig nga pag-antos ining kalibutan. Hello? It's not the length of our stay here, but the reality that we are saved. Amen? And we have done our best to prove, to show our faith following God. Okay? Now, look at sa Genesis chapter 6. Dili man lang ni kita mabalik-balik, Genesis chapter 6. Actually, lawig-lawig, pila na naka-chapters. No? Lantawan ninyo pala, look at sa verse number 1 hasta sa verse number 8. Naku na? And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God, godly line, mga saved, mga anak sa Diyos, hindi ni mga anghel, ha? Saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Kung anghel na, hindi na sila magpangasawa kag magbata. Kaya ang anghel, sexless. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men,
Ang daughters of men, mga unsaved ni. Hello? Ang mga anak sang Dios nangasawa sang mga unsaved. Daughters of men. No? Butsalingon sila, mga unsaved. Hindi mga anak sang Diyos. And they bare children to them, the same became mighty men, which were of old men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ano ang Diyos? Lantawa sa verse 6, disappointed. And it repented the Lord that he hath made man of the earth. And it grieved him at his heart. He was so disappointed with man's wickedness, with man's disobedience, with man's faithlessness. These are the results, mga kauturan, of faithlessness. Ang tao wala pagtuo sa Dios, ang resulta sina malakot nga pagkabuhi. Kaya ang tao nga may matuod nga pagtuo sa Dios, magakabuhi na according sa gusto sa Dios. Amo lang pagtuo. Thinking God at His Word. Amen? Look at sa verse number 8. I want you to mark that. But, look at verse 7 and 9. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air. For it repenteth me that I have made them. Right? Naka-frustrated ang Diyos. Siling isang iban pa. Siling nga, balaan manggali siyang Ginoo, nga mulay ko nga, kadungo, si maayo, pangaway ka matao. Hello? Ulit na rin ang frustrations ng Diyos. Why? Because of the faithlessness of the people that resulted to wickedness. Brave disobedience. Okay? Nga ang ilang thoughts, ang ilang hearts. Evil continually. Bisan nga katulog sila malaot gyapon ang unod sang ulo nila kag sang tagipusuo nila. Continually mo. No? Bosalingon, bisan nga katulog silang inaisip nila malaot gyapon. So God was so grieved. God was so frustrated. Ano lang tawan nyo? Look at sa verse 8. Naging sprite si Noah sa Ginoo. Inang perti ka uhaw-uhaw ang Diyos. Sang tao nga matarong. Uhaw-uhaw ang Diyos ang tao nga may pagtuo sa iya nga matuod. Isan din siya magtulog. Puro kalautan ang kita niya. Ang tao wala gatuo sa iya. Kaimo sang kalautan. Mas kapagita siya. Look at verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Tulog ng Diyos. Frustrated siya. Dili. Grabe kasubo niya. Dili. Siya. Ay pagtulog kay Noah. Umpawan siya. Naumpawan siya. It is the faith that was favored. Nagbatong sang pabor sa Diyos, kaya na-refresh ang Diyos. Amen? Nung magtulog ang Diyos sa aton, ka-refresh ang Ginoo? Are you with me?
Or base ang Dios nga pangita sang no? Chick? Ha? Di ba ang ano ni ang Sprite? Ano ni first? Quencher? No? Ikita nyo ng advertisement, no? Nga grabe, nga pamala siya, init kayo. Pero pagkakita ya Sprite, pag inom niya, oh! Kabalo ng mga kauturan niya, ining kalibutan ay panikinukman sang Diyos. Mangot, ari, pati may mga tao, pati iya, nga nagkakaboy sa pagtuo. Makita sa Diyos ang kahupok, makita sa Diyos ang sinukan, makita sa Diyos ang moralidad, makita sa Diyos ang corruption, makita sa Diyos ang homosexual. Frustrated. What? Yung pagtuo sa Diyos, nalinasunod ka sa Diyos, ang Diyos ka kaupawan. Sa kaupawan ng Diyos. Bisan sa simbahan lang gani, no? Inistoryahan na kami ni Pastor Ervin, no? Nga may ara ganyan mga membro sa simbahan nga pakintulok mo kung hindi ang taka-intindi makasiling ka, Lord, anong sala ko sa imo? Nga agin silutan mo ko sini nga membro? Hindi, ay mga membro ka daw silot sa pastor mo? Ano yung membro malawala katubo sa magtuo? Ang pastor, no? Siyempre, intindihan man nato na kung mga pag-o, consider man nato na. Pero pagbugay na pala, makita tunod katubo ang pagtuo, okay? Galain ang pastor. Pero pag-abot sa membro, nga ang pagtuo sa Diyos visible, makita nato na kaumpawan ang pastor. Ano na lang ko na tabi sa lawayot? Ano? Dali mapuli ang pastor sa langit. Ha? Ginamiya sa mga membro kakabuhi sa pagtuo. Pagbuhat, o man ka galingon nyo. Every time dumduman ko ni pastor. Every time, no? Pagtulog si pastor sa akon. Fresh si pastor. Oh. Apa discourage? Pero ito ng Diyos magtulog sa kabuhi ko. Ito man, lipay man ng Diyos o discourage? Isip-isip. And that's why we need to have self-accountability. May sense of self-judgment na bala. Nakita mismo, di ba ba sa Bible, kung ina-judge ang kaugalingon tayo, hindi na dapat i-judge ang iba. Naintindihan nyo? Kung kita mismo na ukmanta atong kaugalingon, kag itabayan ta atong kaugalingon, hindi na kita kinahanglan dulon sang iban. Hindi na kinahanglan na may ibang amo na sila bala, no? Sa aton yung mga parents, maayo na nga kita maghanot sa kabataan ta sa ginadisiplina ta sila. Kaya sa hindi na sila disiplinahon na pilka daw, iba't na tao ang mahanot sa ila. Iba't na tao mapakol sa ila. Pangod wala. Disiplina nga klase sang tao. Maayo na yakong ginikanan kay may right ang ginikanan na disiplinahon kita. Masakit na iya, no? Panumdumon nga iba ang tao, iban nga tao ang mabakol sa imo kay kawatan ka. Iban nga tao ang mapakol sa imo kay salawayon ka. Mauy ka imo yan. Are you with me? Ayaw na lang na ginikanan mo maghanot sa imo nga magtarong ka. No? Para nga hindi ka pag-i-judge ang iban.
Amen. So kita natin, he found favor. He refreshed God by his testimony. Amen? And because of that, God has called him to be the heir of righteousness. Tama ba? Balik tabla sa Balik ta sa Hebrews chapter 11 and verse number 7. Sa mga naka-verse na sa Hebrews mo. By faith Noah being warned of God of things that seen as yet. Siyempre, wala pa, during na tayo, way pa kaulan. Amen. Kag wala pagid sila sa makita nga modelo sang barko. Wala pa sila nakita nga modelo sang barko. No? Tay damit na ko may modelo, kaya may sunan ka, mugli na yung tsura niya. Pero nagpasi lang si Noah kung anong instructions ang Diyos. Why niya napalaan kung anong hitsura? Sa arka ang ipahimo saya sa Diyos. Pero inbase lang niya kung anong instructions ang Ginoo. Kuning nalipay ang Diyos. Na-refresh ang Ginoo, ginsaligan siya sang dako mga kauturan niya responsibilidad. Pamati, hindi na pagsaligan sa Diyos ang dako nga responsibilidad. Butsilingon, ang pagsalig sa dako nga responsibilidad, timaan ina, nagapakita na nga ang Diyos na namian sa aton. Kaya paano niya kasaligan sa dalagong butang at kita sa Diyos, hindi ka masaligan? Saligan sa ato niya, talalasta, pag saligan kita sa dalagong butang, ako lang nakita, ako lang pirmi, ginaulipon ako, hoy, huwag ka kabalo. Ang butsalingon sina, ha? Saligan ka sa Diyos, kay may nakita niya ikaw nga, o hindi ka saligan? Hindi ko kisa ka-intindi sa mga tumuluong pag-abot bala sa responsibilidad, huwag sila nanamihan. Kung kita tsako pagtuo ta, kalipay ta kay nga aman, pabor na sang Diyos. Pabor na sa Ginoo. Look at sa punta ko, no? Sila niya, as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became, heir of the righteousness, which is by faith. Naging umalambit sang pagkamatarong paagi sa pagtuo. Naambal niya nga luwas gidya si Noah. Manunubli siya sang pagkamatarong. Naging matarong si Noah sa igtululok sa Diyos, bangod sa iya pagtuo sa Diyos. Kagsiling sang Biblia dere to prepared an ark to the saving of his house. Mati. Siling sang iban apigaw si Noah 120 ka tuig nga wali. Huwag gid na luwas pamilya ya lang. Sa aton siguro sa itabaw. Pila lang kabilog ang naluwas? 7, ikawalo sa iya. Asawa ni Noah, 3 ya kakabataan, 4, 3 ka asawa sang iya kabataan, pila sila tanan? 8. Sa wali ni Noah, 7 lang ang nagkalaluwas. Nas kay Noah, 8 sila. Grabe 120 ka tuig. Nga wali. Samtang gaobra sang arka, ang iban sa aton, sako-sako na lang sa obra, way na panahon sa Diyos. Sinuwad ako dako ang responsibilidad, pero ay naging kalipatan, ang your business is preaching the gospel. Ang pinakatrabaho niya, pagwali sa pulong sa Diyos. Noah was not a failure. Why? The most important people in his life got saved. Ang pinaka-importante ng mga tao sa kabuhi niya nagkalaluwas, ang iya pamilya. Kung ano sa pinaka-importante ng mga tao sa kabuhi ta? Ang pamilya ta. You see, pero may mga pamilya nga, ambot na lang, no? Hindi, mangod sang hindi mayo nga relasyon. Okay?
na malahalon pa yung iba niya tao sa ila. Siyempre, mga utod yung daw kuring kag ido. Pero kung sa iba niya tao, nami-nami man sila. Listen, the next most important people in our lives is our family. Ang aton pamilya. Isa man sino, bahala na kung hindi mga muya magbalaton sa Ginoo basta pamilya ko magbalaton lang yan sa Ginoo. Diba? Inaya kung palangga mo pamilya mo. Naintindihan mong value sa imo family. Ha? Oh. Kung may mga raya iban nga daw gusto pa nila yung utod nila sa unod, may impyerno mo. Mayo kay may impyerno ng Bertina ka Bintakusok. Wala mo kung kita luwas kita, bisan malain pa na iya, prayer tagyapon maluwas na siya. Kag para sa ato niya katalag-an na nga makadangat sila sa kaluwasan. Kaya wala pa niya imposible sa Diyos, bisan ang pinakatunto yung nga tao, pwede luwason sang Ginoo mo. Okay? Nagkabalo ka mo, ang kaluwasan sang pamilya ni Noah was God's favor. Tulad niya ang kaluwasan ni Noah, favor man sa Diyos. Okay na. Okay. Oh. Wake up call ni sa aton, base bala sa inyong pamilya, may mga hatred kaya sa utod mo, no? Nanay mo, tatay mo. Hindi. Salamaton mo, luwas ka na, mapalangit ka. Sila gaamo na sila, kaya hindi pa sila luwas. Kita yung nakabalo sang pulong sa Diyos. Kita yung dapat ang magpalapad, kag magpalawig, kag magpadalom sang aton paghangop. Mula nga ng reaction because they are not saved. So the best thing na himuon ta is, ipakita nga luwas ka. Kaya muyui sila nga maluwas. Amen? Sigaw-adlaw, kita sang asawa ni Noah ang iya pagtuo, nakita sang iya kabataan ang iya pagtuo, nakita sang iya mga umaga ang iya pagtuo. Ano pang ilang rason nga hindi sila magtuo sa Diyos? Kaya nakita nila, paano si Noah nagtuo sa Diyos. Yung mga tao sa palibot, na nagtatlaw kay Noah, tawag kay Noah, Bosang. Mamon, naghimo siya sang arka, naway ulan. Gaanin siya sang anaw, ulan. Why pa siya nag-experience sang ulan? Amo ding ambal di sa verse number 7, no? Nga, no? Things not seen as yet. Why pa siya kagikita bisan pampot lang? Sang karuto lang, why? Grabe dako na yun ang din paubra. Na? Why siya sang imahin niya talamkan siling ko kaina? Nagsunod lang siya sa instructions ng Diyos. Wala pag magsunod ka sa instruction sa Ginoo, siya hindi ta fully maintindihan, may maumay kakagustuhan sa Diyos. Hindi kinanglanon niya maintindihan tagid tanan, kay hindi tanan niya kabubuton sa Ginoo, maintindihan tagid fully. Ang importante gano ta? Gasunod. You see? Wala kaagi ulan. Gawali sinuwanaw. Kadlawan siya. Suyaan siya. Isip sa mga tao, buang siya. Ano mga anaw-anaw, baha nga. Way gani kaagi ulan. Ano nang ulan? Way kaagi baha. Kita nyo? Yet Noah persisted to preach, and his faith was favored by God. No? It refreshed God. No? And God rewarded him for that. God saved his family. God saved his family. Lastly, Genesis chapter 9. Genesis chapter 9.
Ari yung malawig nga account sa kabuhi ni Noah sa Genesis eh. No? Ari din rin nakalista. Genesis chapter 9, ara na? Okay, ako wala pa. Look at sa verse number 1. I like this. Ano ko no? And God blessed Noah and his sons and said unto them, ano ko no? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Ilang taon naton ang chapter 10 sa Genesis. Makita naton da ang listahan sa mga kaliwatan ni Noah. Na? Nakita tada. Dala nyo na kung anong number 3? It is a faith that follows. It is a faith that is favored. And it is faith that was made fruitful. It was faith that made him fruitful. Agtuo nga naghimo kay Noah mabinungahon. Hindi sugo pa lang, pero lantawan nyo sa chapter 10. Ha? Masinulundon niya si Noah. Sa sugo sa Diyos. Kapag ka mo, during those times, kabataan, manggad ni. Muna nga hindi na matingala nga sang una, grabing mga bata, no? Tag 17, tag 16, tag 11, tag 10, tag 12, tag 15. May ara nga sobra tag 20. Isa lang na kananay, sobra 20. Grabe nga. Subong yan, isa pa lang kabata. Doturumpo na yung ulo sang nanay nga hindi na magsunod mo. Hindi na pagsundan. Sang una iyang kabataan, manggat na. Makon mo may pulo ka kabataan, kung mag-ani ka mo, pulo ka mong mangani. Diba? Problema lang na galing kung pulo man magpasaway. Pero sa una, ginakount ang pagkamaayos ng Diyos sa kanamuon sang pamilya. Nagkundamo ka mo, power eh. Nanda ba sa panahon ta kung damo ka mo nga pamilya? No? Ang mga politiko ga palapit. Kita nyo ng iban, ote, 30 kami nga botante. Pila. Ang kapangaluyag ang mga politiko. Kita nyo? Oh, so walang taon na iton, naging mabinungahon ang pagtuo, no? Ang pagtuo ta kaghimo sa aton nga maging mabinungahon. Spiritually. First of all, kaya niya sa Old Testament ni. Ha? Subong niya daw hindi na idea na 21 bata mo. Ha? Kaya niya sa pulo, kita mo to. Ay, no, saan ka mahangon kagabudlayo na subong? Sa atong taon na importante, fruitful kita spiritually. Maging mapinungahon ta spiritually. In the Old Testament, it is more on biological. Pag-abot naman yan sa New Testament, spiritual. Kung sila yan sa Old Testament, go ye and multiply, that is biological. Propagation. Pero sa New Testament, go therefore and teach all nations, baptizing it. This is spiritual.
maging fruitful. Pwede ng pagtuo ta. Wala bunga. Ang tuod nga pagtuo mamunga gid na. Oh, ay Grace, mamunga gid na. Gapay tabalan ang tuo. Amen. May epektong pagtuo sa kabuhi sang tao. Nantawan nyo bala? Ining sala gani nga ideolohiya. Grabing resulta. Kita nyo? Mga manggaranon kag mga maalam. Pero maanto sila sa bukid upod sa mga mga rebelde. Kamo diinto nga pag ulang kapasar sa bar, napatay sa engkwentro. Pag ulang kapasar. Isang sinilang naman, no? Nga engkwentro, ito pala mga bata pa. Filam pa tong isa. Nga nadakpat. Kita nyo? Makusang ila pagpati. Nasala, ato niya pagtuo ni sa Dios. Maayo gid na yung resulta kung seryosohon ta. Atagan kasi ni kaluwasan, hindi lang kasi ni atagan kaluwasan. Himuon niya ni matarong kabuhi ta. Kag magdala ni sang mga punga nga mga kalagman, kabuhi man, nga makadangat sa kaluwasan, kag kabuhi man, nga magkalabago. Mga bunga nga mga kabuhi, mga kauturan, nga naapektuhan man sang pagtuo, naging share naton sa ila, bagot inpakita naton sa ila, kung ano ang pagtuo nga matutuon sa Dios. Ha? Ang tuod niya pagtuo, magimo sa aton maging mabinungahon. Maintindihan nyo? Maging mabinungahon. Bisan diin ka ibutang. Maging mabinungahon ka. Ang blessing sang Diyos ara. You see? Bisan anong sitwasyon mo, maging mabinungahon ka gidya. Ano man ang aton mga deficiencies, kung pagtuo himuon kita sininga mabinungahon. Naintindihan nyo? Kita may mga disable nga mga preacher. Kung nagamit sila sa Diyos. Na kung kita magtulog mo sa kabudlay-budlay, kita siguro magsiling magtulog. Kung sa ato na, budlay-budlay. Sa ato, may kita nga ambot lang, masarangan ta. Ano lagi mo saya nga masarangan, ma-overcome, kag maging mabinungahon sa despite sina pagtuo sa Diyos. Pagtuo sa Ginoo. Tandaan ta, ang pagtuo ni Noah, pagtuo nga nagdala sa iya kabuhi sang pagka mabinungahon. Fruits of the Spirit, fruits of soul winning. Amen. Makita na sa aton. Masapwa na ta sina. Ha? So let us check our faith. Okay? Pagdumdumon ta ang pagtuo nga may ara si Noah. Loving Lord, Heavenly Father, salamat. Sinig-simple ka mensahe, kag prayer ko Ginoo, nga maging blessing gid sa amon. Salamat nga may ara kami talamdan. Mga himplo, kabuhi, ginhimo mo himplo para sundan namon. Para mas maintindihan namon, Lord, anong pagtuo. Right now, kung nakita namon ang amon kabuhi, hindi kami naging masinulundon,
may we be corrected by the faith of Noah. Kung nakita namon yang amon pagtuo ay han, does not give favor, dumdumo namon ang pagtuo ni Noah. Kung tuloko namon ang kabuhi, daw barren, daw wala, bunga, kamala. Dumdumo namon ang pagtuo ni Noah. I-check namon ang amon mga pagtuo. Mikas wala gid problema sa balaan kasulatan, way gasala ang pulong mo. Wala gid problema sa imo, Dios. Ang problema ara sa amon. Dala mga anak mo sa altar, once again sa pag-istorya sa imo, sa pag-check sa amon pagtuo, kag sa pagpasalamat sa imo sa kabuhi ni Noah. Hindi basta-basta. Pahimuon mo siya sang isa ka bagay nga wala pa niya nakita. Pahimuon sang isa ka bagay nga sa pagka dako-dako nga responsibilidad. Naghambal ka sang mga bagay nga way pa mahanabo. Salamat. Kagin pakita ni Noah ang tunay nga essence ang pagtuo. Muna no gid ang pagtuo. Naging gabay sa amon Lord nga basta magtuo kami sa imo, magsunod kami sa imo. Mapamatud-an namon dalagko mga butang. Nga ginapahimo mo sa amon. Although hindi namon tanan fully maintindihan, ipakita mo sa amon ang mga makatilingal ang mga butang. Dalagko nga mga bagay that will amaze us. And that will elevate our faith. Because hindi ka gusto, Lord, nga maging stagnant lang ang amon kabuhi. Hindi ka gusto maging amo lang sa gihapon ang amon kabuhi. That's why you are allowing us sa pagatubang sa dalagko ng mga responsibilidad. And it's my prayer na makaangkon kami sang pagtuo para mapasara namo ni. Bala namo niya Dios, salamat gid sa simple kay Ginoong mensahe. Salamat sa iyong mga kanakan. Salamat sa mga Noah sa simbahan. Nagpakamuyo ko Dios nga mag-grow pagid. Kag madugangan pa ang magiging mga Noah sa simbahan. Mga tumuluo nga may pagtuo katulad ni Noah. Sininga gabi, may mga dalagko ang mga bagay ginatubang kami and maybe ginasalig mo sa amon. Lord, gapangamuyo kami. Nabuligan mo kami. Nagapangamuyo kami nga paagi sini maglapit pagid kami sa imo. Kag mapamatud-an namon o Dios ang imo pagka-Dios sa amon kabuhi. All things work together for good to them that love the Lord, to them who are called according to His purpose. Kasi nga gabi, manginalida namon sa imo, i-take care buwas ang bugo sa buluhaton. Mamayoon mong mga manugali. Tagan mo kami isang mensahe nga fitted sa mga pagkinanglano namon.
strengthen mo, gamiton mo yung mga alagad sa pagwali sa mga pulong without compromise. Tagipusoon Ginoo nga may pagtuo may pagpalangga sa imo. Teach us to love you more. Teach us, O God, to love more the ministry that you have entrusted upon us. May mga pamilya, miyembro sa pamilya hindi paluwas. Hatagi Ginoo Lord God sang pagtuo ang imong mga kanakan. Kita sa ila. Kag Lord madala sila sa imong tilan. Like Noah. I believe one of the best thing that ever happened kay Noah after siya maluwas, isang niya pamilya makadangat man sa kaluwasan. Kasi niya gabi pray kami sa mga magkadugang panimo sa simbahan. I'm praying, Lord, sa mga pamilya, mga miyembro sa simbahan, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, mga young people namon. Muli kay Lord yung mag-grow, mag-mature. Para o Diyos nga ma-refresh ikaw. And in return, you will favor us. Ginoo, tugyan ko sa imong mga nangamalasakit, kapaliw ko Diyos ang maglambot sa imong amalan kamot, mag-ayo, mag-comfort, mag-strengthen. Kaya ginapray na kon sa imo Diyos, bisan pa ang mga ministry. Mga nag-handle sa mga ministries. Lord, strengthen mo palihog. Gayo nyo magamit ginuamay, kag madugangan pagid ang mga miyembro namon yung makaangkon sa mga hiyas Ginoong magamit sa imo ilikoton. Ikaw maghatag sang pagpalangga sa nagahimo kami sang imo ministry. Matunan ka namon palanggaon, matunan ang palanggaon ni imo ministry Ginoo. Especially mga kalagsang tao. Teach us to be patient. Teach us to be passionate. Teach us, O God, to be principled. Teach us, O God, nga maging blessing. Ang anuman ang amon mga shortcomings, buligi kami, Lord, yung ma-overcome. Mga pagkinanglanon Ginoo palihog supply, financial, ikaw mag-supply. Di pagpabaying imo ministry, di pagpabaying palihog yung mga kanakan. I-bless mo sa mga kalag, madugang, mga sincero Ginoo na magtimbang sa imo buluhaton. Bless mo mga palangitan-an, mga trabaho, mga negosyo, mga transaksyon. Labi na Lord, mga matuto mo nga mga anak, i-bless sila Ginoo. Dako pang ila mahimo sa imo buluhaton. Ang hindi mga matutom Ginoo, hikuta palihog sila nga mag-mature sila. In your own ways, palihog Lord, tudloi sila. Kami nga mga alagad mo, we are trying our best. Di man kami perfecto, but we are trying our best. Nga Lord, ma-explain sa ila. Natugyan akon sa imo, take care nimo always ang amon mga salakyan, mga drivers, mga nagapanugat, mga boarding house ministries namon, Bible studies, sa BGMP, sa BFP, sa PNP, nga mabalik. Ga-pray kami, Lord God, music ministry, tanan yung mga ministries, mga projects namon Ginoo, provision mo. Ginoo, palihog, buligi kami nga maging takos kami sa ligan sa dalagko mong mga pagpakamayo. And we are looking forward. May continue mo kami i-equip para Ginoo ma-handle namon ang dalagko ng mga responsibilidad sa ministry nga ginsalig mo sa amon. Lord, thank you again sa mga anak mo na nagagrow sa pagtuo. Salamat Ginoo Diyos sa ilang mga kabuhi. Salamat nga may mga Noah sa sulod sa simbahan nga nagahatag refreshment sa imo Ginoo, sa imo alagad, sa iba niya mga anak nimo. So tonight,
prepare mo kami, mga nabili yung mga preparations, ikaw ginawa yung magpakamayo, safety mo sa pagpalauli, dulo nga safe and sound. And Lord God, thank you sa tanan nga ginhimo mo sining adlaw. Salamat, salamat gid. Nabalik namon sa imong tanan nga pagdayo pagpasalamat. Ano man ang gina-praise yung mga anak, hindi ko na na-mention, pamati ipalihog Lord. Ngayong pangamuyo sa ngalan ni Jesus Christ, nga mo Diyos ug manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen. So liwat mayong gabi sa tanan. God bless everyone. And to God be the glory.